Update tayo sa ating ginawang active na speaker, ano. So yung Top Pro na Music Gear X15A. So hindi talaga namin to napatunog ni customer, no. So kasi si customer may alam din sa ganito eh. So dalawa na kami. So, technician din siya. So ayan, dalawa na kami. Ganun pa rin talaga. So napag-decision na lang namin ay convert na lang namin sa ano. Di talaga namin na-repair yung ano, yung primary, although okay yung primary niya, yung sa secondary, di ko alam kung bakit umiinit yung audio IC kahit napalitan na namin ng bago pareho, no. Yung sa base at saka yung sa tweeter na IC, audio IC, umiinit lang talaga siya, hindi tumutunog. Hindi namin matrace kung ano yung problema. So kaya napag-desisyon na lang namin na convert na lang ng ibang amplifier to into yung SMPS to transformer. So yung transformer doon ko ilagay sa loob, pinaka mismong loob ng ating box. And then papasukin na lang natin ng supply papunta dito. Then gawa din tayo supply papunta dito sa kanyang pinaka main control or kanyang pinaka preamp or pinaka input buffer. So yan. So tignan ko na lang kung anong pwede gawin dito sa sa ILF tsaka sa HF. Pag-isahin na lang siguro natin to. Yung lagyan lang natin ng capacitor at resistor na 1K and then 10 UF na capacitor para magparallel lang sila. Yung tunog niya is papasok pa rin doon sa natin. Then yung doon na tayo magano sa tweeter, lagyan lang natin ng series valve or protection yung kanyang tweeter para na masunog. So kasi yung sa kanya kasi original is nakahiwalay yung kanyang audio IC ng kanyang tweeter at hiwalay din yung audio IC ng kanyang subwoofer. So ayan, o pinaka speaker, main speaker So ayan, LF signal out at saka HF high pass signal out. So pag-isahin lang natin yan. And then doon lang tayo maglagay natin na series valve at capacitor. So ito, na ko ngayon. Niready ko na kasi coming na yung transformer in order ko na EB739 para malakas talaga kasi nga 500 to 600 watts yung speaker ng customer. So mono. So ayan, transistorized na lang. And then ito, naka-ready na yung natin butas. Nabutasan ko na. Nag-retrieve tayo. 2.5 mm yung bit. Ganito. And then 3 mm yung kanyang pinaka thread maker na screw. Na drill bit Ayan, drill bit. So linisan nyo lang talaga pag kayo linis, tanggal linis, lang talaga. Linisan nyo lang yung kasi papasok yung baka mawangwang yung ito. Hindi yan magka-groove. So yan, may groove na yan lahat. So yan. Dito yan. Ganyan. Then tapat natin dito sa kanya ito. Tapos yung blower natin, tignan natin kung kasya pa dito sa loob. Kasya pa naman ata. So ayan, kasya pa yung blower para hihigop, so lagyan lang natin kung ano yung pwede gawin sa kanyang blower or lagyan natin ng takip para makapaghigop ng maayos so higop sabaw. So pwede pa naman to putulan to konti yung heatsink, bawasan kapag in case hindi magkasya dito. So ayan, kasi may dito, ito yung ventilation niya para higupin yung malamig papasok, then dito lalabas yung init. So yung transformer ganun, ay wiring pa. Supply nito lahat bridge diode, dito na din yung bridge diode para sa yung capacitor. So ganyan lang mga lads. So sakto-sakto lang talaga yan ang ito, noise ko tayo. Ito. Sana yun. So ito 3mm to na screw. Ayan Yan, higpit na. Lumikot. So ganyan lang kapag wala talaga tayo ibang paraan na
magagawa ay kakonvert na lang natin sa ibang audio amplifier. So ayan, para-paraan lang kaysa naman na gawing passive, so mas mahirap na yon. Kailangan mo pa magbuhat ng amplifier. So ito ngayon ganun pa rin, kaso nga lang transformer type. So ayan, continue lang tayo. Mga active natin mga lods, ano? Ito na yung ready na. So konti na lang ang ano nito. Doon na natin ipa-finalize sa kanyang box or sa kanyang pinaka back cover, no? So ayan. So ready na yung bridge diode. Dito lang din natin dinikit ang bridge diode para yung wire na lang ng transformer ang pupunta dito, no? So ito yung sa isa. So kambal sila. So ito yung supply ng ating yung papunta sa kanyang preamp. Ayan. So 15015. Ayan, ready na. So may mga butas pa dito. Pwede pa tayo mag-add ng yung mga yung para supply. Tingnan ko kung to. Parang hindi na magkasya yung dito. Lagyan ko sana to ng relay. SPP hindi na magkasya. Mahirapan na din ako. Tignan ko lang kung saan pwede. Pwede lang natin ilagay dito sa side. Yung out nito papunta sa SPP natin. So check ko na lang kung pwede pa. Ayan, goods na to. So kulay red din yung kunin ko nga yung relay natin. Yung ating SPP or speaker protect. So yung mga paraphernalia ko. Screw, piston, and then the spacer. Para in case putol-putulin na lang para yan, may mga spacer yung mga nilalagay natin. Para hindi siya sasayad sa pinaka natin. At matibay. Then meron tayong washer na 3mm. Meron tayong mahaba, depende sa merong mga nut. Ito may extra pa. Ito meron din gamit dito sa mga pang-crimp ng wire. So ito yung crimper natin. Ito lang yung mga tools. So yung 3mm na pangbutas ng screw maker. Screw maker bit, no? O drill bit. So ayan. Yan lang yung mga ko. So para in case may problema, disakit lang, nakapaston lang lahat bilis lang tanggalin. So ito yung relay natin. So dito lang siguro natin i-attach sa side. Pwede naman siguro lang yan natin. Lagyan lang, paganyan na lang natin siya doon. Lagyan natin ng parang paa. Paganyan natin. So kulay red din siya. Sakto, bagay lang din sa niya. Tignan natin kung saan pwede siya i-attach. Lagyan siguro natin ng spacer, Pwede siguro kita na. Lagyan lang natin. So ito yung gagawin natin sa tweeter yung isa, hindi yung isa sa speaker. Para hindi stress yung isang relay. So ipagparallel na lang natin to dito yung dalawang input niya. Lagyan na natin to ng parallel dito. Okay, dito na siguro sa likod, parallel. Or wire, jumper na lang. Tapos yung out dito galing yung itong ating speaker plus. Wait, focus natin. Ayan, yung SP plus natin. Yan, dito natin idaan sa in. So bali parallel. Or pwede natin ito palitan ng ganito din, piston. Tsaka piston terminal. Para disalpak lang din. Para in case may problema itong ating circuit, ay hindi ito mag-click, magpo-protect ito. So tignan lang natin kung anong pwedeng gawin. And then itong ilaw, ilagay natin doon siguro sa likod, palabas natin, wiring na lang natin. Para makita pag may problema yung ampli, iilaw yung ating protect na ilaw. So it means pag iilaw ito, it means ay nagpo-protect. Ayan. Dalawa. So, marunong naman kung gumawa nito ng mga mano mga lods. Kaso nga tinatamad na talaga ako mga lods. Dami akong chemical doon sa isang karton pa yun. So tinatamad talaga. Sige lang, pero hayaan nyo, babalik din ako sa DIY. So siguro nami-miss nyo na din itong mga ganito kong content, no?
baka na-miss nyo na din. So sige, tignan na lang natin to. So continue na lang tayo mga lads. Kapag naiyan ako na to, nai-ready ko na lahat. Ito na yung ano natin, ating ka-convert, no, na Top Pro. So X15A. So 400 watts program power, and then peak power 800 watts. So ayan. So yan ang blower niya. Ilagay na natin. So dito dadaan yung ano, malamig na hangin, din dito dadaan yung init na hangin, ano. Yung hinila dito, lalabas dito. So ayan. Yung ating speaker protection, lagyan natin to para in case may problema itong amplifier natin ay hindi masunog yung ating speaker, ano. Kasi kalimitan kasi sa mga ganito, yung mga class D ay masisira minsan. Katulad nito, yung sa kanya is nasunog na, di ba? Nasunog yung original na speaker, gawa nga ng walang speaker protect yung ating class D main amplifier. Ito, ayan yung ano niya. So nagpalit ako ng IC dito, ayaw talagang tumunog. So ito yung binili kong IC, original din, mahal, nasa 800. Ayaw pa rin na tumunog, umiinit lang talaga siya. Di ko na maano kasi yung mga parts niya dyan is ko alam kung burado ba or ano, hindi na matrace yung ibang parts. So ayan, kaya conversion na lang. So okay lang din naman to, pwede lang to. Mabigat nga lang siya kasi nga ay magiging toroidal na yung ating supply nito. So ayan, doon, no. Ayan. So ito, ready na siya. Then yung sa ano na lang dito natin, lagyan natin dito sa side. So ito, dito natin lagyan ng para sa supply nating lagyan natin ng diode at saka capacitor. Then ito na jumper ko na yung para sa in ng ating out. Ito, out dito ng ating main amplifier. Then dito natin i-resolve. So ayan. At dito yung out. Gagawin natin yung R, gagawin natin tweeter, and then yung left yung speaker, ano. And then yung ground. So papasok na yun doon na lang sila magparallel sa sa ground ng speaker. So, ayan, basta kung lang tayo, tapusin ko lang tayo. Ito, nakapaglagay na ako ng mga lock, no? So, ayan, nakalak na yan, matigas na. Grabing trading ko dito. Buti na lang, meron tayo pang trade, pati dito. Gumawa din ako ng stand. So, lagyan ko na lang pandikit yan para hindi hindi na galaw in case mag-vibration, ano. So, ito. Naka-safety na to. And then, ito yung natin. Ito na yung supply natin, sa ating kanya preamp. Yan, ito yung out. Lalagyan lang natin dito, magpaparallel na lang sila dito sa input, no. Lagyan natin ng capacitor o resistor ba na same, or pwede 4.7, no, 4.7K. Try na lang natin kung alin yung maganda, 1K to 4.7K. So ayan, yan lang. And then yung transformer natin dito natin sa loob ilagay, no, kasi nga ay ito, sample ko lang to. Ay, dito ko na lang siya ilagay kasi nga pag dito sa baba may bukol pala to, hindi siya pwede. At saka sumasayad yung transformer dito sa magnet. Kaya napag-desisyonan ko na dito na lang sa gitna. Dito, kumbaga dito tatama. Pero hindi naman naabot sa tweeter. Kumbaga dito yung space. Kasi ito kasi yung speaker mas mataas kasi kumpara sa tweeter. So dito siya tatama. Hindi didikit sa magnet, hindi rin didikit sa tweeter. So sakto na yan siya. So, ayan, continue tayo mga lods. Tayo ulit, ito. At yan. Ito na sa tweeter natin. So, protection. So, meron siyang reseatable capacitor. So, pag nag-overfeed yung natin sa tweeter ay kumbaga mag-open, close, open lang yung trabaho nito. Ito. So, meron ito nabibili Shopee. So, 2.5 UF yung tweeter natin. Yung para sa tweeter, no? So, goods na yan. Para hindi naman masyadong ipit. And then, ito yung para sa supply, papuntang transformer natin. Then, ito na yung ready na. Yung para sa speaker at saka sa tweeter. Ito. Nakasakit lahat. Nakapaston. Para, ayan, salpak na lang dyan, Yan dyan sa tweeter.
At ito, na-ready ko na din yung ano. Ito, input. Hindi ko pa nalagyan ng ano, capacitor at saka resistor. Ano pa ba? Yan. Kompleto na ang wirings dyan. Supply na lang kulang. Then yung sa ating pan, meron na din tayo na-ready na supply. And then ito, naka-body ground na din tayo. Sa ating, ito, may pinaka-back plate, no? Pinaka-back cover. Ayan, ganyan lang. So yung transformer din, ay dikit na din natin. Tuyo na lang natin. Ayan, nilagyan natin ng parang BC1000 adhesive, no? So, sa kabila yung sa AC. Dito natin pinalusot natin. Sa likod. Dito na. Ayan. So yung transformer natin, lagyan natin ng lock na ganyan, no? Kasi plastic to eh. Hindi masyadong kakapit, baka laglag yung ating transformer, no? Dahil nga kung kapag diretso lang screw or itong pinaka nut, no? Pag walang parang ito bilog na nilagay natin, baka lulusot. So ito kapag malapad, siguro hindi na yan siya, no? Kakapit na yan. So ayan, ito na yung sa AC natin. Doon na yun, you know. Gawan din natin doon ng parang ano dito, yung terminal ng piston, para ipa-plug na lang din natin doon sa pinaka-AC, no? AC wire na input. Ito yung supply. Napatuyo ko na lang. Ito yung sa main. Itong blue, black, blue. And then supply para sa ating relay. Basta pagpipilian lang natin kung ano yung compatible na voltahe. So, ayan. So, yung sa speaker, dito yung lulusot. Nabutas na. Ayan. Ayan. Dito nabutas, lulusot yung speaker natin. Mga speaker wire. Ayan. Ganyan lang mga lods. So, suwabing-suwabe. Tutunog to. At least ay active pa rin yung ano, speaker ni sir. Kasi gusto niya active kasi lahat. Sabi ko sa kanya, bilhin lang ano, power amp. And then, ito, ipa-plug na lang niya sa amplifier. Sabi niya, marami na daw siyang dadalhin. Kaya ito, ganito yung ginawa namin. Handy lang, madadala lang siya. So, ayan, update na tayo bukas ulit. So, tulog na tayo. Alas 12 na. Tamang-tama din, patutuyuin natin yan. And then, bukas pwede na tayo mag-testing, no? So, yung speaker natin, tusun rin, 500 watts. Yan yung speaker niya. So, ayan, continue lang tayo. So, ligpit-ligpit tayo para hindi mawala ito. Baka maabutan ni Maki bukas. So, dito, ito yung sa input papuntang transformer. So, piston lang din para sakit-sakit lang, no? Plug lang siya. Para in case tanggalin to, matatanggal pa rin. So, ayan. Update tayo. Ito na. At natapos na natin. Nalagyan na din natin ng capacitor. Ito, nalagyan na din natin ng supply ng blower. So, ito yung sa blower. Bridge diode natin. Regulated supply ng ating preamp. And then, ito, supply output. Ito, may capacitor. Na 50 volts, 6,800 UF. And then, may hidron pa yun na 10 volts. So, goods lang yan. And then, ito yung output, nakaparallel lang, no? So, dinaan natin ang relay para protected yung ating speaker at saka tweeter. Para in case may problem itong main amp natin, ay hindi agad masusunog. So, malat pa yung boses ko mga lods, ano? So, pagpasensya nyo na. So, yan, nakibultay ko na lahat. So, ito, kibultay ko pa ito isa. And then, testing na natin. So, testing muna natin, power on. Naka-plug na to. At saka may audio na din to. Patay mo natin yung volume. Power natin. So yun, gumana na. Yung relay natin, hindi pa. Iyon na. I-click na yung relay natin. Testing natin. May problem pa itong itong pinaka-potentiometer niya. Agas-has. So, hindi pa nalock natin yung box kaya medyo basag. Pakinggan. J. Floyd Remix.
din mga lods, gumana na siya. So ito, at ano ko muna, and then lagyan natin ng lock itong ano. So goods na, gumagana na, functional na lahat. Patayin na natin ulit. So yun, continue lang tayo, lagyan ko muna ito ng mga lock. At itong pinaka kasi basag pakinggan eh. Lagyan na natin ulit. Ito na, at natapos na natin lagyan ng mga screw. So ayan. So power na natin. So ayun, power na. Silaw ng ano. Lakas ng blower niya oh. Palabas. So dito dadaan yung press kong hangin. Hindi na dito lalabas. So yung delay niya nasa ano, nasa 10 seconds. Yung delay ng ating relay na nilagay. So ito. Copyright. Wala na, it's a prank. Hindi data ng ano. Napagana pa natin ulit. Ayan. Parang wala lang ginalaw, no? Na naman. Kaso meron na naman tayong tambak dito, 3 piraso amplifier. Ngayong araw lang to dumating, so tos ang sama pa ng pakiramdam ko. Yung isa upgrade, yung isa repair, and then itong isa recondition. Sama talaga ng pakiramdam ko mga lods. So wala tayong magagawa kasi kailangan din natin matapos to. So ito parang ano to sa bus oh, itong contour. Pag pindutin mo lalakas yung kanyang bus. So ayan, huwag kalimutan i-like ating video mga lods ano. Ayan. Nag-ano din pala to, naglilimit siya kapag sobrang lakas. So ayan, medyo may na yung bus niya oh. Pag pindutin to, ayan, lalakas. Na mga lods, at hindi natin masyado patagalin at ito next na naman tayo, next video na naman, continue na naman tayo sa ating mga repair, another day, another success repair at another conversation successful ano. So ayan, thank you mga lods, wala sa support. So ayan, thank you at thanks for watching mga lods at dito lang tayo, hanggang dito lang, bye bye.